po si Mervin. Isa po akong OFW dito sa Middle East. Matagal na akong nakikinig sa channel nyo. Lagi kong pinapakinggan yung mga stories nyo sa YouTube habang nagtatrabaho. Parang nakakatanggal kasi ng homesick yung mga stories nyo, kaya naisipan kong magpadala ng story ko. Sana po ay magustuhan nyo. Nagsimula ang lahat nung makuha ko yung diary ni Lola. Matagal na akong nagtatrabaho sa ibang bansa. Bihira na akong makauwi sa Pilipinas. Kaya nung sabihin ni Mama na may iniwang diary si Lola para sa akin, ay na-curious ako. Si Lola kasi, hindi naman siya writer, ni hindi nga siya marunong magbasa. Paano siya nagkaroon ng diary? Tapos sa akin pa niya iniwan. Nung mabasa ko yung diary, dun ko nalaman na may mga tinatago palang sekreto si Lola na hindi niya nasabi sa amin. Isa na doon yung tinatawag na Lost Town. May parte daw ng bayan namin na hindi natutuklasan ng mga tao. Nakatago raw ito sa gilid ng bundok. At ang makakakita lang nito ay yung mga tao na may dugong katutubo. May dugong katutubo yung pamilya namin, pero hindi na ito halata dahil sa mga pinagdaanan ng mga ninuno namin. Sabi sa diary ni Lola, yung Lost Town daw ay isang uri ng pocket dimension na may sariling oras at panahon. Kailangan daw ay magdala ng orasan dahil kapag nakapasok ka doon, ay titigil ang oras ng orasan mo. Kapag bumalik na sa normal ang oras, ay ibig sabihin ay nakalabas ka na ng Lost Town. Sabi pa ni Lola, ay magugulat daw kami kapag nakita namin yung Lost Town dahil parang nakaraan na buhay pa sa kasalukuyan. Naisip ko na umuwi sa Pilipinas. Gusto ko kasing makita yung Lost Town na tinutukoy ni Lola. Sinama ko yung kaibigan kong si Ken. Sabi ko sa kanya, uuwi lang kami ng Pilipinas pero hindi ko sinabi na may pupuntahan kami. Baka kasi hindi siya pumayag. Pagdating namin sa Pilipinas ay nagrenta kami ng motor. Sinabi ko kay Ken na may pupuntahan kami. Nung tanungin niya kung saan, ay sinabi ko na lang na surprise. Nung nasa bundok na kami, ay nagtanong siya kung saan ba talaga kami pupunta. Sinabi ko na lang sa kanya na magtiwala lang siya sa akin. Nung nasa kalagitnaan na kami ng bundok, ay may nakasalubong kaming matandang lalaki na may dalang mga kahoy. Tinuro niya yung dinaraanan namin at tinanong kung doon daw ba kami pupunta. Tumango lang ako. Sabi nung matanda, may manananggal daw na nakatira doon. Nagkatinginan kami ni Ken. Tapos ay tumawa siya. Sabi niya, ang weird daw ng mga tao sa probinsya. Nung makarating kami sa dulo ng kalsada, ay may nakasalubong ulit kami na isang matandang babae. Ganon din yung sabi niya sa amin, may manananggal daw na nakatira doon. Bumaba ako ng motor at tinanong yung matanda kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, may isang pamilya raw na nakatira doon sa lugar na pupuntahan namin. Mga manananggal daw sila. Nagpasalamat na lang ako sa matanda. Pagkaalis namin ay nagtanong si Ken kung ano raw ba yung sinasabi ng matanda. Sinabi ko sa kanya na may mga tao na nakatira sa lugar na pupuntahan namin. Mga manananggal daw sila. Sabi ko kay Ken, baka naman nagbibiro lang yung mga matanda. Pero sabi niya, bakit daw magbibiro yung mga yon? Ano raw ba yung pupuntahan namin? Sinabi ko na lang sa kanya na malapit na kami, magtiwala na lang siya sa akin. Nung makarating kami sa dulo ng kalsada ay naglakad na lang kami. Tinago namin yung motor sa mga puno. Sabi ko kay Ken, may makikita kaming mga bahay. Kapag nakita namin yon, ay ibig sabihin ay nasa Lost Town na kami. Tinanong niya ako kung ano yung Lost Town. Pero sabi ko, basta makikita rin niya. Nung makakita kami ng mga bahay, ay nagulat si Ken. Kasi yung mga bahay, mga lumang bahay na gawa sa kahoy. May mga tao na lumabas at nagtinginan sa amin. Sabi ni Ken, baka daw mga artista yung mga yon, kaya ganun yung mga bahay nila. Sabi ko, hindi. Dahil mga manananggal ang mga yon. Natawa si Ken. Sabi niya,
hindi raw siya naniniwala sa mga manananggal. Doon sa mga oras na yon ay nagsimula ng tumigil yung orasan ko. Pinakita ko kay Ken yung orasan ko. Sabi ko, tumigil na yung oras ko. Ibig sabihin, nasa Lost Town na kami. Hindi siya makapaniwala. Nagtanong siya kung ano ba yung Lost Town. Sinabi ko sa kanya na ito yung sinasabi ni Lola sa diary niya. Nung maglakad kami sa mga bahay, ay napansin namin na may mga gamit na galing sa mga ninuno namin. May mga lumang damit, mga lumang gamit sa bahay. Sabi ko kay Ken, baka dito nang galing yung mga ninuno namin. Kaya lang ay hindi na sila nakabalik dito. Nung pumasok ako sa isang bahay, ay may nakita akong lumang salamin. Tumingin ako doon, pero nagulat ako nung may makita akong anino na may pakpak. Paglingon ko sa likod ko ay wala naman akong nakita. Lumabas ako ng bahay at tinanong ko si Ken kung may nakita ba siya na may pakpak. Sabi niya, wala naman daw. Tumingin ako sa paligid. Doon ko nakita yung isang nilalang na nasa itaas ng puno. Nakatingin siya sa amin, tapos ay bumuka yung bibig niya at lumabas yung mahahabang dila. Sabi ko kay Ken, tumakbo na kami. May manananggal. Nung tumakbo kami, ay biglang sumugod yung manananggal. Lumilipad siya habang nakatayo. Parang siyang malaking paniki na may katawan ng tao. Sumugod siya sa amin. Nung malapit na siya ay bigla siyang umatras. Tapos ay lumipad siya ng palayo. Napahinto ako. Nagtaka ako kung bakit siya umatras. Doon ko naalala yung mga manananggal na nakatira sa Lost Town. Baka natakot siya sa mga yon. Nung tumakbo ulit kami ay nakita ko yung mga manananggal na lumabas sa mga bahay. Tapos ay nakita ko yung manananggal na sumugod sa amin. Nung makita siya ng mga manananggal na nakatira sa Lost Town ay bigla siyang lumipad palayo. Doon ko naisip na baka hindi talaga nila kami sasaktan, pero yung manananggal na sumugod sa amin ay hindi sila magkapamilya. Nung makalabas kami sa Lost Town ay tumakbo na kami pabalik sa motor. Nung makarating kami sa motor ay nag-start na agad ako, pero hindi siya umaandar. Si Ken naman ay nakatingin sa paligid. Sabi niya, nakikita niya yung manananggal sa mga puno. Nung umandar na yung motor, ay pinaharurot ko na agad. Pero bigla na lang sumugod yung manananggal. Naramdaman ko na lang na lumipad kami. Tapos ay bumagsak sa lupa. Pagtingin ko kay Ken, ay nakita ko na hawak siya ng manananggal. Sumigaw ako. Tinawag ko yung pangalan niya. Pero lumipad na yung manananggal. Nung makabalik ako sa bayan ay hindi na ako nagpaalam pa sa mga magulang ko. Agad akong bumalik dito sa Middle East. Hindi ko na sinabi sa kanila yung nangyari. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makaget over sa nangyari sa amin ni Ken. Lagi kong napapanaginipan yung itsura ng manananggal. Tapos ay yung itsura ni Ken nung agawin siya. Sana mapatawad ako ng pamilya niya. May isang albularyo na nagkwento sa akin ng isang pangyayari sa kanilang bayan. Noon daw ay may isang kakaibang insidente na nangyari sa kanila. Ang buong bayan ay nakaranas ng isang nakakapangilabot na pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila maipaliwanag. Ang tawag nila sa insidenteng ito ay ang babae sa hamog. Ayon sa albularyo, isang araw daw ng Nobyembre, may isang pamilya ang nagpunta sa kanya para magpatawas. Ang isa raw sa mga anak ng pamilya ay bigla na lang nagkasakit. Hindi makakain, hindi makatulog at parating umiiyak. Sabi ng mga magulang, noong una ay lagnat lang daw ang nararamdaman ng bata, pero habang tumatagal ay lumalala ito. Nung tawasin niya yung bata, ay may nakita siyang babae na nakamasid sa bata. Nang tanungin niya yung mga magulang, ay hindi naman daw nila kilala yung babae. Nagbigay siya ng mga dasal na kailangang gawin ng mga magulang at pinauwi na ang mga ito.
Makalipas ang ilang araw ay may isa na namang pamilya ang nagpunta sa kanya. Katulad din nung naunang pamilya, may anak din daw sila na bigla na lang nagkasakit. At nung tawasin niya ay ganon din ang nakita niya. Isang babae na nakamasid sa bata. Sinabi niya ito sa mga magulang at nagulat siya nang sabihin ng mga ito na nakikita raw ng mga bata yung babae sa hamog. Tuwing madaling araw daw ay nagigising yung mga bata at makikita nila yung babae sa labas ng bahay na nakatayo sa hamog. Nakatingin daw ito sa kanila at nakangiti. Nung marinig niya yon ay kinilabutan siya. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi ng mga bata. Pero nagbigay siya ng mga dasal na kailangang gawin ng mga magulang at pinauwi na ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas at may mga tao na naman na nagpunta sa kanya para magpatawas. At gano'n na naman ang nakita niya, isang babae na nakamasid sa mga nagkasakit. Nung tanungin niya yung mga ito, ay pare-pareho lang ang sinasabi nila. Nakikita raw ng mga biktima yung babae sa hamog. Nung mga oras na yon ay kinilabutan na talaga siya. Dahil ang mga nagkakasakit at nakakakita sa babae sa hamog ay galing sa iba't ibang barangay. Ibig sabihin ay hindi ito imbento lang ng mga tao. May nakikita talaga silang babae sa hamog. Dahil dito ay kumalat na sa buong bayan ang tungkol sa babae sa hamog. Marami ang natakot, kaya naman nagdesisyon siya at ang isa pang matanda sa kanilang lugar na may alam sa mga folklore na imbestigahan ang tungkol dito. Ang matanda ay isang chronicler na nagdodokumento ng mga pangyayari sa kanilang bayan. Mayroon itong mga tala na umabot pa noong panahon ng Kastila. Nung tanungin niya ito, ay sinabi ng matanda na sa mga tala nito ay wala pang ganitong insidente ang nangyari sa kanilang bayan. Dahil dito ay nagdesisyon ang matanda na magpatawag ng binukot na makakatulong sa kanila para malaman kung ano ba talaga ang nangyayaring ito. Ayon sa albularyo, ang binukot ay isang uri ng albularyo na may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Ang binukot ay nagsagawa ng ilang mga ritual para malaman kung ano ba ang pinagmulan ng mga pangyayari. Pero sabi ng albularyo ay walang nakuhang sagot ang binukot. Maliban sa presensya ng isang bagay na hindi nito maipaliwanag, nung sabihin ito ng binukot ay lalong natakot ang mga tao sa bayan. Dahil ibig sabihin ay may kung anong bagay ang nakapaligid sa kanila na hindi nila nakikita. May isang hablonera na nagkwento sa kanya ng karanasan nito. Nakita raw ng hablonera yung babae sa hamog at dahil nga hablonera ito, ay nahabi niya yung imahe ng babae sa hamog. Pinakita niya ito sa albularyo at sa mga tao. At nung makita nila yung habi ng hablonera, ay ganun nga ang itsura ng babae na nakikita ng mga biktima. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng hamog, nakatingin sa kanila at nakangiti. Ang mga tao na nakakakita sa babae sa hamog ay nagkakasakit at nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Kaya naman, lalong natakot yung mga taong hindi pa nakakakita sa babae. Dahil ayon sa hablonera ay isang beses pa lang niyang nakita yung babae, pero naipinta na niya ito sa habi niya. Ibig sabihin ay parati na itong nakikita ng hablonera. Kumalat sa buong bayan ang takot. Maraming tao ang nagdesisyon na magbantay sa gabi at hindi matulog. Dahil ayon sa mga biktima ay tuwing madaling araw nila nakikita yung babae sa hamog. Ang iba naman ay nagdasal ng nagdasal para protektahan sila ng Panginoon sa kung anuman ang nangyayari sa kanilang bayan. Ilang araw ang lumipas at unti-unting naglaho yung mga taong nakakakita sa babae sa hamog. Ang mga pamilya nito ay nagpunta sa albularyo para magpahula kung nasaan ang kanilang mga kamag-anak. Pero wala siyang makita, parang naburan na ang mga ito sa mundo. Ang mga nawawalang tao ay iniwan ang kanilang mga gamit, pati na rin yung mga damit na suot nila nung huling makita sila.
Dahil dito ay lalong natakot yung mga natitirang tao. Dahil ibig sabihin ay may kumuha sa mga nawawalang tao at dinala sila kung saan. Ang hablonera na huling nakakita ng imahe ng babae sa hamog ay nawala rin. Nung puntahan nila yung bahay nito ay walang tao roon. Walang kahit anong gamit maliban sa isang habi na nakasabit sa dingding. Katulad ng naunang habi ng hablonera ay may imahe rin yung habi na naiwan nito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na babae sa hamog ang nakahabi roon, kundi isang madilim na mga pattern na hindi nila maintindihan. Ang mga natitirang tao ay nagpakita ng kakaibang pag-uugali. Ang iba ay nagdesisyon na umalis na sa bayan at makitira muna sa mga kamag-anak nila sa ibang bayan. Ang chronicler na nagdodokumento ng mga pangyayari ay naglaho rin. Pero sa pagkakataong ito ay may naiwan itong journal na puno ng mga detalyeng naglalarawan sa kanyang takot. Sa huli ay naubos ang mga tao sa bayan. Umalis na ang albularyo at ang chronicler, ang hablonera at ang iba pang nakakita sa babae sa hamog ay naglaho na parang bula. Ang albularyo ay umalis din sa bayan na iyon. Ang sabi niya ay hindi niya makakalimutan ang mga tao na nawala at ang misteryo ng babae sa hamog. Hanggang ngayon daw ay parating may hamog sa bayan na iyon tuwing madaling araw. Parang may hinihintay itong dumating para maging biktima. May kilala akong manggagamot na may kakaibang karanasan sa isang pasyente. Ang sabi niya ito raw ay nangyari noong undas. Kakaiba raw talaga yung karanasan na yon. At kung hindi raw niya ito naranasan mismo, ay hindi niya ito paniniwalaan. Ang sabi niya, may batang pasyente raw siya na galing sa pamilyang magsasaka. Ang sabi ng mga magulang ng bata, ay may nakikita raw ito sa likod ng mga tao. Sa una raw ay nag-aalala siya na baka may schizophrenia yung bata. Pero habang kausap niya ito, ay unti-unti niyang nakikita yung mga nilalang na tinutukoy ng bata. Ang sabi niya, yung mga nilalang daw ay nakadikit sa likod ng mga tao. Tapos ay may mga ginagawa ito na hindi nakikita ng mga tao. Yung iba ay nakangisi lang at nakatingin sa kanya. Yung iba naman ay may mga dalang kutsilyo at sinasaksak ang taong dinidikitan nila. Yung iba naman ay may dalang lubid at sinasakal yung taong dinidikitan nila. Ang sabi niya sa bata ay psychological projection lang ang lahat ng nakikita niya. Ang ibig sabihin ay may nakikita siyang hindi niya maintindihan. Kaya nagpo-project siya ng mga bagay na naiintindihan niya para maipaliwanag yun sa sarili niya. Sa madaling salita ay may nakikita siyang kakaibang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kaya naglalagay siya ng mga multo sa mga bagay na yon para lang maipaliwanag ang mga nakikita niya. Ang sabi niya sa bata ay may nakikita siyang multo sa likod ng mga tao. Kaya siya rin ay nakakakita ng mga multo. Ang sabi niya ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod niya. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Simula raw noon ay hindi na siya tinantanan ng mga multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Kapag may kausap siya, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng taong kausap niya. Kapag nanonood siya ng TV, ay nakikita niya yung multo na nakadikit sa likod ng mga artista. Kapag nasa labas siya, ay nakikita niya yung mga multo na nakadikit sa likod ng mga taong nakakasalubong niya. Halos mabaliw raw siya sa mga nakikita niya. Pero dahil isa siyang manggagamot, ay nagawan niya ito ng paraan. Sa tuwing makakakita siya ng multo na nakadikit sa likod ng isang tao, ay sinasabi niya sa sarili niya na hindi totoo ang mga nakikita niya. At dahil nga hindi totoo ang mga multo na yon, ay unti-unti niyang natutunan na baliwalain ang mga ito.
Pero tuwing undas ay hindi niya kayang baliwalain ang mga multo. Dahil sa panahon ng undas ay hindi lang isa ang multo na nakadikit sa likod ng mga tao. Sa panahon ng undas ay may mga multo na naglalakad sa paligid. Para raw itong mga taong naglalakad sa paligid. Ang pagkakaiba lang ay may sindi ang mga ulo nila na parang kandila sa mga libingan. At habang naglalakad ang mga ito, ay natutunaw ang mga ulo nila. Kaya tuwing undas ay hindi siya lumalabas ng bahay dahil natatakot siya sa mga multo na naglalakad sa paligid. Pero ang pinakanatatakutan niya ay yung multo na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Ang sabi niya, yung multo raw na yon ay hindi niya nakikita sa totoong buhay. Sa mga refleksyon lang at anino niya ito nakikita. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo na parang naghahamon ng away. Kaya lang ay hindi niya ito pinapansin dahil alam niya na hindi ito totoo. Pero tuwing undas ay nakikita niya ito sa totoong buhay. Nakikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Pero kahit na nakikita niya ito sa totoong buhay, ay sinasabi pa rin niya sa sarili niya na hindi ito totoo. Kaya lang, ay unti-unti raw nagkakaroon ng kapangyarihan yung multo na yon. Noong nakaraang undas ay may nangyari sa kanya na hindi niya makalimutan. Sabi niya, sumali raw siya sa pangangaluluwa. Pero habang kumakatok sa mga bahay, ay hindi na niya maalala kung kaninong bahay sila kumatok. Ang natatandaan lang niya ay may nakuhang silang kendi, pero hindi niya maalala kung kanino galing yung kendi. Ang sabi niya ay nilalaro ng multo ang alaala niya. Dahil sa tuwing titingin siya sa salamin, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa anino niya, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing titingin siya sa mga refleksyon, ay makikita niya ito na nakatayo sa likod niya. Nakangisi at may dalang kutsilyo. Sa tuwing makikita niya ito, ay maalala niya yung pangangaluluwa na hindi niya maalala. At dahil doon ay natatakot siya. Dahil alam niya na nilalaro ng multo ang alaala niya, unti-unti raw lumalakas yung multo na yon. At natatakot siya na baka balang araw ay hindi na niya ito makontrol. Kaya nagdesisyon siya na pumasok sa isip ng bata at labanan yung multo na yon. Alam niya na isang malaking pagkakamali ang gagawin niya. Pero wala na siyang pakialam dahil gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto niyang mawala yung multo na yon. Kahit na ang kapalit ay ang buhay niya, pumasok siya sa isip ng bata at nakita niya ang mga multo na naglalakad sa paligid. May sindi ang mga ulo ng mga ito na parang kandila sa mga libingan at habang naglalakad ang mga ito ay natutunaw ang mga ulo nila. Nakita niya na nakatayo sa gitna ng mga multo, yung nilalang na nakikita niya sa mga refleksyon at anino. Nakangisi ito at may dalang kutsilyo. Lumapit siya dito at sinabihan ito na hindi na siya makakalabas ng buhay. Pero wala siyang pakialam. Dahil alam niya na isa itong psychic parasite na kumakapit sa utak ng bata. At dahil nasa utak ng bata ang nilalang na ito, ay may kakayahan itong manipulahin ang nakikita ng bata. Kaya naglalagay ito ng mga multo sa likod ng mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakakita siya ng mga multo sa likod ng mga tao. Dahil nakakapit na rin ito sa utak niya. Nagising siya sa pagkakaidlip at napagtanto na nawawala na yung kaibigan niya. Baka isa na rin ito sa mga naglalakad na multo na may sindi ang ulo. Dahil sa mga nangyari sa kanya ay halos masira ang buhay niya. Pero wala siyang pakialam dahil alam niya na nilalaro ng nilalang na yun ang alaala niya at balang araw ay makakalimutan niya ang lahat. Kumusta po? Ako si Kuya Bino.
Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo sa Maynila. Kaso kinailangan kong tumigil sa pag-aaral para sa nakababata kong kapatid na si Lani. Hindi ko na lang idedetalye kung ano ang nangyari sa kanya, pero may kinalaman yon sa droga. Nung time na yon, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong alagaan si Lani. Kailangan kong bantayan siya dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang maligaw ng landas. Kaya umuwi ako sa amin, sa bahay kubo namin sa gitna ng kagubatan. Sabi ko sa sarili ko, sa oras na makabalik sa dati si Lani, ay pwede na akong bumalik sa Maynila at ipagpatuloy ang pag-aaral. Pero sa ngayon, siya muna ang priority ko. Nung makarating ako sa amin, ay ramdam ko agad ang lungkot at kapabayaan sa bahay. Halos ilang buwan pa lang nung mamatay ang nanay namin, kaya ramdam na ramdam pa rin yung pagluluksa sa bahay, lalo na at undas na naman. Sabi ko sa sarili ko, ay maglilinis ako ng bahay. Mag-aayos at magpapalit ng mga kurtina at punda. Kailangan kong aliwin ang sarili ko at si Lani. Nung makita ko yung mga lumang litrato namin, ay biglang bumulong yung hangin. Narinig ko yung boses ni nanay. Sabi niya, "Patawad." Galing yung boses sa mga anino. Nakatingin sa akin yung anino ni nanay. Paalala ko lang po na anito si nanay, hindi siya matahimik. Sabi ko kay Lani na maglinis kami ng bahay. Magpapalit ng kurtina, magpupunas ng mga bintana at sahig. Maglilinis sa labas, mag-aayos ng mga halaman at magpapalit ng pintura. Sabi ko, para sa undas. Para naman kahit papaano ay maging masaya kami. Tuwang-tuwa naman si Lani at sinabing tutulungan niya ako. Nung mga sumunod na araw, ay ginawa namin lahat ng sinabi ko. Nagbago yung itsura ng bahay. Naging mas maliwanag at mas maaliwalas. Naglagay din kami ng mga bulaklak sa altar ni nanay. Sabi ko kay Lani na magluluto kami ng paboritong pagkain ni nanay sa undas. Tapos magdarasal kami para sa kanya. Sa isip ko ay matutuwa si nanay sa ginawa namin. Pero hindi yun ang nangyari. Imbis na matuwa ay parang nagalit pa siya. Dahil sa mga sumunod na araw, ay nagsimula na naman kaming makarinig ng mga bulong, makakita ng mga anino at makaramdam ng presensya sa bahay. Parang sinasabi ng anito na hindi nito gusto yung ginawa namin. Na hindi namin dapat pinakialaman yung mga gamit niya, na hindi namin dapat pininturahan yung dingding at pinalitan yung mga kurtina. Nung isang araw, nakita ko si Lani na may itinatagong bote ng mga gamot. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yon. Pero kinutuban ako ng hindi maganda. Kinumpronta ko siya at sinabi niya sa akin na para daw yon sa sakit ng ulo niya. Hindi ako naniwala. Nagalit ako at kinuha ko yung mga gamot. Tinapon ko yun sa labas. Nagalit sa akin si Lani. Sabi niya na wala akong pakialam sa mga gamit niya. Nung mga oras na yon ay biglang nagbukas yung ilaw sa kusina, nagbukas yung gripo at nagbagsakan yung mga plato. Ramdam ko yung galit ni nanay, pero hindi ko na lang pinansin. Mas inuna ko si Lani. Undas na naman, umuulan ng malakas at may bagyo. Nagdarasal kami ni Lani sa altar ni nanay nung biglang bumukas yung pinto. Nakita namin si nanay na nakatayo sa labas. Basang-basa ng ulan at nakatingin sa amin. Nagsisigaw si Lani. Tumayo ako at sinara yung pinto. Pero binuksan ulit yun ni nanay. Sabi ko sa kanya na tumigil na siya, na hindi na namin kayang dalhin yung mga pinaggagawa niya, na kung galit siya sa amin ay sabihin na lang niya at tatanggapin namin. Pero yung takutin niya kami ay sobra na. Nagalit yung mukha ni nanay, naglalaway na siya at naglalakad papunta sa amin. Nagyakap kami ni Lani. Pareho kaming takot na takot. Pero sabi ko kay Lani, kailangan naming harapin si nanay. Kailangan naming harapin yung anito niya. Dahil kung hindi,
ay hindi kami matatahimik. Nagsimula kaming magdasal. Paulit-ulit naming sinabi kay nanay na patawarin niya kami, na kung nagagalit siya sa mga pinaggagawa namin, ay patawarin niya kami. Nung mga oras na yon, ay na-realize ko na hindi pala si nanay ang nagagalit sa amin, kundi yung anito niya. Nung nabubuhay pa kasi si nanay, ay ilang beses na siyang nag-attempt na magpakamatay. Hindi niya magawa dahil sa amin ni Lani, pero dahil sa droga, ay nagawa niya rin sa wakas. Nung mga oras na yon, naintindihan ko na hindi malevolent ghost si nanay, kundi manifestasyon ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Paulit-ulit naming sinabi kay nanay na patawarin niya kami, na kung nagalit siya sa mga pinagagawa namin ay patawarin niya kami. Paulit-ulit din naming sinabi na patawarin niya ang sarili niya, na hindi namin siya kinokondena, na mahal namin siya. Unti-unting naglaho ang multo ni nanay. Nagyakap kami ni Lani at umiyak. Doon nagsimula ang pagkakasundo namin ni Lani. Pinag-usapan namin ang lahat ng bagay. Tinanggap namin ang nakaraan. Nung sumunod na taon ay nakabalik na rin ako sa Maynila. Si Lani naman ay nagtrabaho sa bayan. Nagsimula ulit kami ng panibagong buhay. Yung bahay kubo namin sa gitna ng kagubatan ay naging simbolo ng katatagan namin. Maraming salamat sa iyo, Lani. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin ay naging matatag ka pa rin. Sana ay magustuhan mo itong kwento natin. Isa na lang itong bulong sa kagubatan. Isang kwento ng kaligtasan sa hindi nakikitang puwersa ng ating ninuno. Ang pangalan ko ay Manang Ditas. Malapit na naman pala ang Undas. May kwento ako na may kinalaman sa Undas, pero sa tingin ko hindi naman ito nakakatakot. Nakakakilabot siguro pero hindi nakakatakot. Kayo na lang ang bahalang humusga. Yung pamilya ng kapatid ko ay lumipat sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Ang dahilan ay gusto nilang subukan yung tinatawag na simple living. Yung malayo sa syudad at sa mga modernong bagay. Yung tipong back to basics ba? Yung pamangkin ko na si Nathan ay halos 5 taong gulang pa lang noon. Siyempre, dahil nasa kabundukan sila ay maraming puno at halaman doon. Isa sa mga interesanting bagay na nakita ni Nathan ay yung napakalaking puno ng balete na nasa gitna ng baryo. Sabi ng mga taga roon ay mahigit 100 taon na yung puno. Maraming kwento at paniniwala ang mga tao tungkol sa punong balete. Ang sabi ng ilan ay isa raw itong tulay papunta sa mundo ng mga espiritu. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero kung ako ang tatanungin ay baka nga may katotohanan yon. Nagsimula ang lahat ng ito nang minsang maglaro ng taguan si Nathan sa attic ng bahay nila. Ang sabi ni Nathan ay may narinig daw siyang boses na nag-anyaya sa kanyang maglaro ng taguan. Tinawag daw ng boses ang sarili nito na ang bulong. Dahil bata pa si Nathan at medyo makulit ay pumayag siyang maglaro ng taguan kasama ang hindi nakikitang boses. Simula noon ay madalas na makitang umaakyat sa attic si Nathan. Kapag tinatanong siya ng mga magulang niya kung ano ang ginagawa niya roon, ay sinasabi niyang naglalaro sila ng taguan ni ang bulong. Hindi na sana papansinin ng mga magulang ni Nathan yung ginagawa niyang paglalaro sa attic. Pero habang papalapit ang Undas ay mas nagiging kakaiba ang kilos ni Nathan. Minsan ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay at yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may nakikitang hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang naglalaro sa labas ng bahay at yung mga laruan niya ay nag-animate ng mag-isa. Parang may hindi nakikitang tao si Nathan na naglalaro ng mga laruan niya. Minsan naman ay makikita siyang may mga sugat sa braso at binti.
Kapag tinatanong siya kung anong nangyari, ay sasabihin niyang nahulog siya sa hagdan habang umaakyat sa attic. Siyempre, nag-aalala yung mga magulang niya dahil baka isang araw ay mabalian ng buto si Nathan dahil sa kakahulog sa hagdan. Pero ang pinaka nakakagulat sa lahat ay yung aso nilang si Brownie. Isang araw ay nakita na lang ng tatay ni Nathan na nagtatago sa ilalim ng kama si Brownie. Nanginginig ito at may mga sugat sa katawan. Parang may nanakit sa kawawang aso. Simula noon ay hindi na umaakyat sa second floor ng bahay si Brownie. Kapag pinipilit naman siya ay nagwawala ito at nagtatago sa ilalim ng kama. Naglagay ng mga alarm ang tatay ni Nathan sa attic. Pinalakas din niya yung entrada ng attic para hindi basta-basta makakapasok doon si Nathan. Pero isang umaga ay nagulat na lang sila dahil natagpuan nila si Nathan na natutulog sa labas ng bahay. Hindi naman ito nasaktan at hindi rin nagising yung mga magulang niya kahit na binuksan niya yung pinto ng bahay. Isang gabi naman ay nakita ng nanay ni Nathan na lumulutang sa ere si Nathan. Habang naglalaro ng mga laruan sa paligid niya, nagising daw yung nanay niya dahil sa ingay ng mga laruan. Pagbaba niya ay nakita niya si Nathan na naglalaro sa ere. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at ginising yung tatay ni Nathan. Pagbalik nila sa sala ay nasa sahig na si Nathan at natutulog. Ang mga laruan naman ay nakakalat sa paligid niya. Yung huling insidente ay nangyari noong mismong gabi ng undas. May narinig na kaluskos yung tatay ni Nathan sa attic. Pag-akyat niya ay nakita niyang may tao sa attic. Sa takot niya ay binaril niya ito. Pero nagulat siya dahil imbis na dugo ay itim na likido ang lumabas sa sugat ng tao. Tumakbo yung tao pababa ng hagdan at nagtataka yung tatay ni Nathan dahil wala na sa kama si Nathan. Nang marinig niya yung kaluskos sa kwarto ni Nathan ay tumakbo siya roon. Nakita niya na nakatayo sa kama si Nathan at naglalaro ng mga laruan sa paligid niya. Parang naulit lang yung insidente noon. Pero ang kakaiba ay yung mga laruan ay nagliparan papunta sa taong pumasok sa kwarto. Yung tao ay naglalabas ng itim na likido sa sugat nito. Nang tamaan ng mga laruan ay nag-iwan ng paso sa balat nito. Yung tao ay napasigaw at nagmamadaling tumalon sa bintana. Pero yung mga laruan ay nagliparan pa rin papunta sa kanya. Si Nathan naman ay nagliliwanag at nakangiti pa. Pagkatapos noon ay nahulog sa kama si Nathan at nawalan ng malay. Pero wala naman siyang natamong sugat. Napagtanto ng mga magulang ni Nathan na aswang ang pumasok sa bahay nila. Nagpanggap lang itong magnanakaw para hindi siya pagbintangan na aswang. Pero ang pinaka nakakagulat ay yung mga laruan ni Nathan na nagliparan papunta sa aswang. Parang may nagmamando sa mga laruan na yon. Ang hinala ng mga magulang ni Nathan ay si Ang Bulong ang may kagagawan noon. Siguro ay isang tagapagbantay na espiritu si Ang Bulong na nagustuhan si Nathan kaya siya nilalaro nito. Pagkatapos ng insidente ay nagdesisyon ng pamilya ni Nathan na umalis na sa baryo at lumipat sa isang mas mataong lugar. Bago sila umalis ay nagpaalam pa si Nathan kay Ang Bulong. Ang sabi ni Nathan ay binigyan siya ng amulet ni Ang Bulong. At yun daw ang dahilan kung bakit nagliliwanag siya noong gabing umatake yung aswang. Hanggang ngayon ay nasa sa kanya pa rin yung amulet na yon. Hindi naman nagbago si Nathan. Sa katunayan ay lalo pa siyang naging interesado sa mga kababalaghan. Nung magbinata siya ay sumali siya sa isang grupo ng ghost hunters. Natatawa nga ako dahil nung bata pa siya ay halos magwala yung mga magulang niya kapag may nangyaring kakaiba sa kanya. Pero ngayon ay siya pa mismo ang naghahanap ng kababalaghan. Natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay may tapang itong si Nathan. Siguro ay nakuha niya yung tapang na yon kay Ang Bulong. Yung aso pala nila na si Brownie ay namatay sa huling pag-atake ng aswang sa baryo. Siya lang kasi ang nakaramdam na may aswang na nakapasok sa bahay nila, kaya siya sinaktan ng aswang.
Ako po si Lolit, dating librarian sa isang rural na bayan dito sa Luzon. May ikukwento lang po ako sa inyo, sana ay mapakinggan nyo. Sa unang tingin ay napakasimple lang ng building ng library namin. Isang malaking kwarto lang na may mga shelves ng libro. Tapos may basement na storage room. Noong undas, nilagyan namin ng mga altar na may kandila at bulaklak yung library. Tradisyon na kasi namin yon tuwing undas. Nakakatuwa nga kasi yung mga bata na nagbabasa doon, nagdarasal sa mga altar. Tapos naghihip ng kandila kapag nakarami na ng dasal. Parang birthday lang. May narinig akong kwento tungkol sa isang diwata na nanggugulo sa mga tao sa library. Sabi nila yung library raw ay tinayo sa isang sacred place ng mga sinaunang Pilipino. Kaya nagagalit yung diwata na nagbabantay roon. Nung una hindi ako naniniwala, pero habang tumatagal ako sa trabaho ay nakakaranas ako ng mga kababalaghan. Yung mga libro nag-aayos ng sarili. Pagpasok ko sa umaga, makikita ko na lang na iba na yung pagkakaayos ng mga libro. Minsan naman, may mga simbolo sa alikabok na para bang mga dahon at iba pang natural na elemento. Isang gabi may nahulog na libro. Pagbukas ko may nakita akong ritual. Yung layout ng ritual ay kaparehong-kapareho ng layout ng library. May altar sa gitna, mga kandila sa gilid, at mga bulaklak sa sulok. Doon ko na-realize na yung basement ng library ay ang altar ng diwata. Kaya simula noon ay hindi na ako bumababa sa basement. Sabi ko, kahit na anong mangyari, hindi ako bababa doon. Pero may isang beses na napababa ako sa basement. Kasama ko noon yung isang intern na si Kim. Hindi naniniwala si Kim sa mga kwento tungkol sa diwata. Sabi niya, para lang daw matakot ang mga bata at hindi pumasok sa library kapag gabi. Kaya raw may ganoong kwento. Noong undas, sabi ni Kim, samahan ko raw siya sa basement at magdasal kami sa altar para malaman namin kung totoo nga ang diwata. Kahit ayaw ko, ay napapayag ako ni Kim. Dahil tradisyon na rin namin yun sa library. Nung nasa basement na kami, ay nagulat ako kasi may altar nga roon. Para bang altar ng mga Katoliko, pero halatang mas sinauna. May mga bulaklak, mga kandila, at mga simbolo na kumikinang sa dilim. Doon ko na-realize na totoo nga ang diwata. Nung babalik na sana ako sa itaas, ay may nakita si Kim na libro. Binasa niya yung mga salita doon. Hindi naman namin naintindihan dahil hindi Tagalog o Ingles yung nakasulat. Pero sa tingin ko ay napansin kami ng diwata dahil doon. Biglang nag-brown out. Nagkahiwa-hiwalay kami sa dilim ng library na tila ba ay nabuhay sa mga bulong at anino ng mga ethereal na figura. Si Kim ay nakakita ng mga librong naglalaway ng dagta. Yung isa ko pang kasama ay hinahabol ng isang espektro na nakasuot ng tradisyonal na damit ng mga sinaunang Pilipino. Ako naman ay hinarap ko yung diwata, isang nilalang na purong kapangyarihan ng kalikasan. Doon ko naisip na baka pwedeng makiusap sa diwata. Humingi ako ng tawad sa kanya. Sinabi ko na hindi namin intensyon na bastusin ang kanyang teritoryo. Nagbaliktad ako ng damit para mawala ang engkanto. Nangako ako sa diwata na pararangalan namin ang kanyang teritoryo. Sa pamamagitan ng tamang ritual at mga alay, pinayagan ako ng diwata na makalabas ng library. Nakauwi ako sa liwanag ng mga kandila at parol ng undas. Doon sa diary ko, nakita ko yung lumang larawan ng mga tauhan ng library. Yung isang lalaki doon ay kamukhang kamukha ko. Hanggang ngayon ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ang tanging sigurado ako ay may supernatural na nangyari sa akin sa library. At sa palagay ko ay hindi ako ang unang nakaranas noon. Sana lang ay hindi ako ang huli.